Magandang umaga po, maupo tayo na. Kalihim Roman Pae, Governor Jun Linares ng Rizal. Babatiin ko na rin po si ER, naparating na po. Tradisyon ho namin yung darating sa bandang Hulyo. Hala-hala Mayor Leonor Pina sa ating pong host. Ating pong General Manager Rod Cabrera. Galang-galang na Joel Duabe. Assistant Secretary Salvador Salacop ng DA. Tapos lang po magtalumpating Ginoong Sani de la Rosa. Lahat po ng mga mayor na Lagunang kumakatawan nga ako kay Governor ER. Siyempre, yung aking po mga kababayan sa Rizal na pasensya na po kung hindi ko kayo isa-isa sa dosena po nandito. Ganda umaga na lang po sa inyo. Honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyo na. Kahapon po ay tumungo kami ng Bukawi, Bulacan, kung saan inumpisahan po ay pinakita sa akin, sabi po ng ating NHA administrator, groundbreaking po tayo sa housing program ng AFP-PNP. Sige kako. At ang pangako po niya kasi ay di bababa sa 4,000 units na may bibigay natin sa 20,000 ipinangako bago ho yung State of the Nation Address. Pagdating ko po kahapon, nagsipag po yung NHA at ako po yung galak na galak. Unang lakad ko, 800 na po doon sa isang site pa lang ho. Eh marami na hong sites silang sabay-sabay na ginagawa. Meron dito sa Rizal. Yeah. So, 800 na, halos kompletong naitayo. Mukhang magkakatotoo po, 4,000 at the very minimum bago po ang SONA. At ang maganda pa nun, ang pinangako niya sa akin, doon sa pondong inalaan natin mga 4 na bilyon, hindi na po 20,000 ang magagawa. 21,800 na raw po ang pangako niya. Kaya sabi ko sa kanila, bibilangin ko po yan pagdating ng Nobyembre. Pag nagkulang, kulang na rin po mga araw nyo dito. Baka humadagdagan pa yung 21,800. Ako po ay galing sa Tarlac, pero yung mga ninunungaho natin galing na Rizal. At sa amin po sa Tarlac, kadalasan pag nakakita ng isda ay ginawa ng tinapa o kaya daing. Kaya pasensya na po kayo na mamanga akong tinitingnan tong karpa kanina pa. Tinanong ko kay Secretary Pai, saan ba galing yan? Sabi niya sa akin, nahuli na raw dyan sa lawa. Ba? Talagang impressive po. Naalala ko kasi si kasamang Dolphy. Si Dolphy po, merong eksena sa marami po niya sine TV program. Meron pong isda. Nakalambitin sa kisame ng bahay. Titingnan po yung isa, kukuha ng konting kanin, susubo yung kanin. Pag matagal-tagal po tinititigan yung isda, sasabihin ni Dolphy, dahan-dahan, baka maubos. Siguro naman po pag nagtagumpay tayo at ganito mga karpa na ang kinalat natin dyan, hindi na po sa kisame nakakabit yung isda para sa mamamayang Pilipino. Talagang masosobrahan na po sila sa kakaining isda at iba pang bagay. Magyayabang lang po tayong konti, paminsan-minsan lang naman po ito. Yung ating pong April fiscal surplus ay tinataya sa 26.258 billion. Yung January to April fiscal surplus ay tinataya pong 61 billion. Ito raw po ay best 4-month fiscal performance in over 25 years. Ito po lahat ay report ni Secretary Purisimo sa akin. Yung January to April 2011 interest expense ay bumaba ng 22.44 billion versus the 2010 figure. Yung 22.44 po, yung CCT o yung Conditional Cash Transfer, 21 billion. Itong naibalik sa pondo ng bayan dahil napababa nyo yung babayarang interest, nabayaran na po natin yung CCT. Buti na lang ho, dahil napaaga po yung implementation ng CCT, nasa tinatayang 92% na po nung enrollees, yung 1.3 million, naka-enroll na po sa programa to kasalukuyan tumatanggap na ng kanilang mga biyaya. So madadagdagan po kakailangan natin pondo doon, tinatayang mga 2 bilyon. Ang good news po talaga dyan, sa surplus nga natin natatamasa, sa interest na napababa, meron tayong pondo, maski na kailangan dagdagan pa yung Conditional Cash Transfer Program yan.
Sabi nga ni Mayor Jun, ay Mayor tuloy, si Governor Jun dun, talagang dahil nakakahuli tayo ng mga isdang walang pakinabang. Sa loob po ng mahabang panahon, ang lawa ng Laguna ay nagsilbing bukal ng pag-asa ng maraming Pilipinong pangingisda ang pangunahing kabuhayan. Ngunit sa mga nakalipas na taon, ang pinagsama-samang epekto ng polusyon, siltation, paglaganap ng mga illegal na paraan ng pangingisda, ang pagdami ng mga pamilyang nakatira sa paligid nito, at ang bagyo at baha ay tila nagpatigang sa biyayang dulot ng Laguna Lake. Kung dati ay kaliwat kanan ang nahuhuli natin naglalakihang bangus at tilapia, ngayon ay may swerte na raw na kung may maiuwi kang iilang piraso ng maliit na isda. Malinaw ang daing sa atin na Laguna Lake. Ang tagal natin siyang pinakinabangan. Sensya na po kayo para mas kapampangan yata ako itong araw na to. At obligasyon nating suklian ang kanyang pag-aaruga. Pagmalasakitan natin siya upang patuloy pa rin tayong buhusan ng samut-saring yaman at pagkakakitaan. Ito po ang dahilan kung bakit hindi ako nagdalawang isip na manguna sa paglalagay ng binhing isda ngayong araw dito sa lawa ng Laguna. Patunay po itong hindi lamang tayo basta nakikinabang sa mga grasyang ibinibigay sa atin ng Laguna Lake. Bagkus, kinikilala rin natin ang ating obligasyon bilang mamamayan na payamanin o pagyamanin, alagaan at ibalik sa abot ng ating makakaya ang mga biyaya ng lawa ng Laguna. Walang ibang mag-aaruga at kakalinga dito kundi tayo rin lamang. Para rin naman po sa atin itong lahat. Ang higit kumulang 200,000 fingerlings ng tilapia at big head carp na pinapakawalan natin ngayon ay nagmaghahatid ng mas masaganang palaisdaan at dagdag na kabuhayan para sa ating mga kababayan. Kaya naman, saludo ako sa mga ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng DNR, LLDA at BIFAR, gayon din sa Food and Agricultural Organization ng United Nations at ang Spanish Agency for International Development and Cooperation or AECID na nagtulong-tulong upang lalo pang mapaigting at mas maging epektibo ang programang ito. Sa katunayan, may halos 6 na milyong fingerlings ng tilapia na ang naibalik sa lawa ng Laguna mula Enero hanggang Mayo nitong taon lamang. Ang maganda pa nito, ibinahagi nila ang mga fingerlings na ito sa mahigit 1,400 fish cage operators na sinalanta ng Bagyong Undoy. Sa makatwid, hindi lang sila basta nagbabato ng biyaya sa kung saan-saan, pinag-iisipan talaga ito at tinitiyak na magdudulot ng ginhawa kay Juan at Juana de la Cruz. Ang nakakalungkot lang po, sa kabila ng mga biyayang handog ng lawa ng Laguna, may ilang pa rin tila walang talagang utang na loob. Sa halip na maging responsable at alagaan, para bang sinasadya nila itong sirain gamit ang mga iligal na paraan ng pangingisda. Sa halip na linisin, may mga walang disiplina nagtatapon dito ng basura. Isabay pa dito ang hindi makamayaw na pagputol ng mga puno sa kagubatan. Kaliwat kanan na ang balita tungkol sa bagyo, pagbaha at pagguho ng lupa. Pero ito pa rin sila at patuloy sa pang-aabuso sa inang kalikasan. Hindi naman po tama ito. At mas lalong hindi tama kung magbubulag-bulagan lang tayo sa mga nasaksihan na natin ito. Kaya naman, hinihikayat ko ang mga pinuno ng mga lokal na pamahalaan sa paligid ng Laguna Lake na aktibong makibalikat sa implementasyon ng Bantay Lawa Program. Pamilya rin naman po ninyo ang pangunahing nakikinabang dito, kaya huwag ninyong hahayaang may umabuso sa lawang pinagmumulan ng kabuhayan ninyo. Umaasa rin akong makikilahok kayo sa proyektong Institutional Strategic and Development Agreement for Laguna Lake Water o mas kilala sa tawag na isda sa lawa upang bigyang diin ang tunay na halaga ng Laguna de Bay. Hindi lang sa aspektong pinansyal, kundi ang kontribusyon nito sa ekonomiya at sa ating kultura. Mahalagang inisyatiba ito upang maipamulat na higit sa pagiging isang lawa, ang lawa ng Laguna ay bukal ng buhay at pag-asa sa maraming Pilipino. Ganitong antas na pagpapahalaga sa kalikasan ang kailangan natin upang matyak na patuloy tayong titindig bilang bayan sa kabila ng mga trahedyang maaaring dulot ng global warming. Hindi tayo mapapaluhod ng daluyong ng rumaragasang pagbaha o ang
o ng gumuguhong lupa. Kaya naman, kamakailan lang ay inilunsad natin ang Executive Order Number 26 o ang National Greening Program. Sa loob ng 6 na taon, magtatanim tayo ng 1.5 bilyong punla sa 1.5 bilyong hektarya ng lupain sa buong bansa upang maagapan ang mga landslide at baha. 50% ng mga punlang ito ang magsisilbing puno para sa pangmatagalang proteksyon ng ating kagubatan. Ang natitirang 0.5% ng mga punlang itatanim ay nakalaan naman para sa pagpapalakas natin sa crop industry at pagpapataas ng supply ng pagkain ng ating bansa. Kaugnay nito, inaprobahan at pinirmahan din po natin ang Executive Order Number 23 na nagbabawal sa pagputol ng puno sa mga natural and residual forests sa buong bansa. At ang pagbubuo ng Anti-Illegal Logging Task Force. Hindi po ako magdadalawang isip na pumirma pa ng maraming executive orders para siguruhin kinakalinga natin ang inang kalikasan. At isinusulong natin ang interes at kapakanan ng taong bayan. Bakit po ba natin ginagawa ito? Ito po ay eksena sa isip ko. Babangon ka, papalaot ka, at magbabanat ng buto, at siguradong pag-uwi, may kakainin ang pamilya mo. Hindi mo na kailangan magpaalipin sa pagmanik-manaog ng presyo para masigurong may maisusubo ang mga anak mo. Ang Pilipinas na minimitin natin ay isang bansa kung saan ang masipag ay hindi aabutin ng gutom. Ang lake seeding na ito ay sumasagisag sa taus-puso nating pasasalamat, pagkilala sa biyayang hatid ng lawa ng Laguna sa marami nating kababayan. Ang mga libo-libong fingerlings sa pinapalangoy natin pabalik sa lawa ay simbolo ng ating dalisay at malasakit para matyak na ang Laguna Lake ay patuloy na maging bukal ng buhay ngayon. At mananatili pa rin lawa ng pag-asa ng mga susunod na henerasyon. Sa ganito rin paraan, sinisikap din ng inyong pamahalaan na tumbasan kung hindi man higitan pa ang ipinakita ninyong tiwala at suporta ng pinili ninyong sumama sa ating pagtahak sa tuwid na daan. Dire-diretso na po ito at hindi tayo maliliis. Manalig po kayo hanggat pagkakapwa-tao at hindi panalamang ang isinasa puso natin. Pagbaba ko po sa pwesto sa 2016, sana po'y nakapag-asawa na, babango naman kayo sa isang Pilipinas na mas maunlad, mas marangal, at mas may pagmamalaki sa buong mundo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat sa napakahalagang mensahe na iniiwan po ninyo sa amin ngayong araw na ito. Umasa po kayo nakasama.